Hey guys, welcome back sa YouTube channel ko. Today, andito tayo sa Aurora guys. Ang ganda nun oh. Grabe oh. Dito tayo sa resort ng aking ate. Naisip Papa, picture. Yan. Pero hindi yan yung topic natin ngayon, hindi dito sa lugar na to. It's about this pickup truck na ginamit natin going to our trip here in Aurora. Nueva Ecija. Yan, it's a Toyota Hilux G automatic 2020. Hindi naman to in-depth review, is just overview lang. Hindi pala to sa akin guys, pinagamit lang to. Alright, so in at front, yung look nya pakaganda, simple. Yan, hindi siya masyadong elegante for me, at hindi rin naman siya masyado aggressive. It's just tama lang yung blend. Alam mo yun, hindi mo kailangan may pagsabayan. May sarili siyang identity kumbaga. So may chrome grille. Yan, chrome din yung logo syempre. And headlight, this is the headlight. So you can see, hindi naman siya projector. Halogen, turn signals halogen, and the fog lamps halogen. Tapos meron ditong tama lang yung ano niya, sukat ng grill niya na pumapasok doon sa condenser banda para mabilis yung paglamig ng AC. Yung headlight din niya guys, may nakalagay na Hilux, no? May ano talaga siya, may brand pati yung headlight. Kumbaga, pag nabasag to, wala kang choice kundi paltan din kasi nakahanap ka nga ng kasukat niya, wala namang ganito. Wala rin, di ba? Meron din mga butas. Yan, laki ng hood. Yung sa Strada ko guys, as I remember, medyo palapad siya pag ganyan siya eh. So kapag nasa loob ka, parang alam mo yun, feeling mo ang taas mo. Ito parang may pagka Innova, alam mo yun, hindi kita masyado yung harap. I don't know sa adjustment ng seats, pero ganun yung feeling ko eh. Sa gulong, gumagamit to ng 255/65 by rim 17. Yan, Dunlop tires. Hindi ko alam kung ito yung original. So ito naman yung suspension nya. Okay, and then may emblem dito ng Hilux, so ganun din sa kabila. Chrome side mirrors, ito yung repeater nya, signal turn signals. Chrome door handles. Merong step board, dito yung tangke. We have emblem here ng Toyota, chrome door handle, Hilux, and yung G variant nya. Dito naman ano rin to, halogen taillight, turn signals, and then reverse sensors, 4. Hindi ko lang alam kung stock ba to or aftermarket na. And ito, third party brake light. For me, para mas magaan to kaysa dun sa Strada. Sorry sa kalat, pero ito yung space nya. Ayan, medyo mataas. Ito pala yung susi niya guys. Ito, itsura niya is ito yung lock. Ito naman yung parang i-horn, papaingayin mo siya and unlock. So ayan, lalak ko siya guys. Akala ko sa Strada lang ganito eh. Ano pala, pati sa Hilux nabubuksan. So kailangan mo pa installan ng ano, actuator para sa likod. Yan. Tapos pag in-unlock mo siya, hindi siya kusang gumagalaw, unlike sa Strada. Okay guys, ready na kayo makita yung kalat? There you go. Alright, so ito, hard plastics, may accent dito, chrome door handles, piano black, yan, and a nice touch of fabric. Tapos itong banda dito, hard plastics na rin yan, with speakers and reflector. Wala to ilaw eh. Yan, na-open dito. Di ko lang alam kung may cooler. Meron din, may cooler dito. Compartment and cup holder, which is a very nice idea palagi sa Toyota pagdating sa ganyan. Tapos ito, hard plastics din. Grab handlebar. Yan, makikita mo sa passenger seat. Pagdating naman dito sa likod, ganun din naman, naka deep dish matting, which is
okay lang yung purpose niya, pero para sa akin hindi siya aesthetically pleasing, hindi siya maganda tingnan. Tingnan nyo naman guys pag naluma na, di ba? Siguro depende rin sa use at kung paano mo alagaan, no? Pero para sa akin hindi siya magandang, mas mainam sa akin yung mating na ano, yung spaghetti type. Ay, bago tayo sumakay, ito sa Strada nagaganito, pero sa Hilux ito yung lever niya, pull mo lang siya para ma-access mo yung storage dito. Ganun din dito sa kabila, which is okay din kasi kung may importante kang gamit na ilalagay, hindi mo malagay doon sa likod dahil walang cover, dito mo na lang ilalagay, di ba? Alright, dito blanco, wala namang walang socket or what. Sa Strada meron. Ba't ko ba kino-compare sa Strada? Hindi siya comparison guys ha. Nakagamit na ako ng Strada na pickup, so at least meron akong idea. So ito yung seating ano, sorry dominan nyo ako. Beach space, laki naman. Tapos yung sa pag-upo ko, hindi ako na alam mo yung 45 degree na position. Dito sa gitna laki pa oh. Pero syempre hindi naman siya ideal for a long drive na ganito ka. Pang tatluhan ng max to malalaking adult, or isang bastang malaking adult. Siguro dito dapat bata, alam mo yun. Ito yung normal driving position ko. May hook dito, hindi ko alam kung anong purpose. Pwedeng sa child seat. Ilaw niya naka halogen lang din. And ito na may tsurang na kanyang cockpit. Yung itong center console niya naman naka ano, fabric. Yung mga grab handle wires sa 2, 3, 4, meron din dito kabilaan. Ito tayo sa may driver seat. Alright, pagdating sa driver seat, nandito naman yung access natin no? Kaya nito, ito yung unlock and lock, pang disable ng mga bintana, up and down yung sa driver seat lang, auto up and down. Ito yung pang retract ng mirrors, and ito yung pag adjust ng side mirrors. May mga blank switches dito, so hindi ko alam sa mas mataas sa variant kung ano yung meron dyan. At the same time, merong cup holder and lever for hood and fuel. Ito na makikita mo sa harapan, no? Basic pero maganda. Manibela niya, hindi siya malambot, pero hindi naman siya ganun katigas. Pag napipress mo siya yan. Dito sa kaliwa, yung volume controls para sa radio, logo ng Toyota. Tapos ito for the instrument cluster menu. Yan. Tapos tilt and telescopic na siya. So dito lang yung na-adjust. Yan. Now, may blank area din dito. I think dito yung sa push start. Dito yata yun. Yung AC natin, auto climate control. Madali lang intindihin. Ito yung sa mga button switches niya. And louvers. Medyo sporty ang datingan. Ito naman to. Ito yung module ng, or dito lumalabas yung sound ng sensor sa rear. Diyan madedetect kung malapit na Alright, so at ngayon wala pa tayong susi, hindi siya push start. Ito naman yun. Yan. May ilaw yung ring nya, so para sa gabi may illumination, alam mo kung saan siya banda, hindi ka Yan, i-start ko na guys. Meron na pala itong 22,860 na odometer. So that's 2 years? Ay hindi, 4 years guys. 2020. Ang baba Hindi masyado nagagamit. Bago tayo makarating dito, ito muna yung pakita ko sa inyo. Ang pinaka nagustuhan ko dito is yung auto headlight nya. Saan ba? Paano ko mapakita? Ayun kita nyo guys, auto. So pag nakalagay yan sa auto, once na may na-detect siya na madilim, automatic mag-on yung illumination niya, headlight. Siyempre ito yung sa fog lights, then wiper. Pag nandito sa pinakataas, ito yung pinakamaiksing interval. Pero pag binaba mo siya, nandito yung pinakamatagal na interval. Big sabihin, isang interval, siguro may lang siya lang sa seconds, tapos another interval, ganon. Bago ko malimutan, bago natin start guys, dalawa yung niya, pasukan. Okay na din kasi kung wala dito, at least nandito dalawa. Hindi ka na rin mahirapan. May cup holders, tapos may lagayan dito. Di siya wireless charger, charging. Tapos ito yung modes niya, eco mode, power mode, and mismong shift lever. Power, reverse, normal, drive, and sport mode. This is the handbrake. Yan. Start natin.
Para siya sa Fortuner eh. Halos pares lang naman ng platform, halos ng engine settings eh, yung Innovo. So ito yung Fortuner review natin. Ayan, so pag-on ko yung aircon, automatic naka-ano na siya. Malamig yung aircon niya guys. Kalikutin natin to. So yan, 12.0 liters per 100 km. Okay, sara natin yung pintuan. Range 335 sa according sa fuel remaining. Meron din siyang eco score, eco indicator, and fuel consumption data. Medyo mataas siya kasi itong papuntang Aurora napakatarik, ang daming pataas, ang daming twisties, so talagang gamit ka ng preno tsaka ng accelerator. Yan naman, so hindi ko napapakailangan masyado kasi hindi naman to sa atin. Ayan. Alright, dito sa front walang salamin. Ito yung sa kanyang sun visor para sa passenger. Meron na ilaw, ayan o, bintana or mirror ba yan. Yung unit pala, yung head unit pala na to guys, ano to, Android na rin to. Kung tama ako sa term ko, kasi pwede ko isaksak yung phone ko and then lilitaw na dito yung ano, yung guys sa Android Auto function, tsaka at Apple CarPlay meron siya. Okay na din. No need for an upgrade guys. Kung sa ganong use, okay na kayo. Grabe yung ubo natin. Hindi ako minom ng gamot kasi kailangan ko muna magpa-check up. Ayoko mag-self-medicate eh. Ang pinaka nagustuhan ko dito una sa loob, maganda yung quality ng kanyang sound system para sa akin guys. Sarap mag-sound trip. Yung power niya, okay naman din sa akin. Enough na siya. Hindi ko lang, ang na-observe ko lang guys, yung noise niya, yung coming from the engine. Lalo na kapag medyo high RPM, like papunta ng 2,000, sabihin natin 1,800 to 2,000, dinig mo na yung engine sa loob eh. Yun, masasanay ka na lang din naman. Tapos syempre, yun nga, napatunayan ko, totoo yung chismis na matagtagang Hilux. Syempre, pick up to guys eh. Hindi naman natin maalis talaga yung possibility na matagtag ang stock suspension niya. Mga nagbabalak mag Hilux, wag kayong mag-worry about the suspension kasi upgradable naman yan. Pwede mo yung as long as syempre may pera ka, gagastos ka talaga para ma-improve mo yung suspension eh. Pero kung ang use mo lang naman is for business purposes, gaya ng magkakarga ng basta yun, may kakarga kayo sa likod, hindi mo na siguro worry yun eh, no? Kasi purpose mo is pick up. Alam mo yung dahilan kung bakit ka kumuha ng pick up. Hindi talaga siya pang comfort, no? Tapos yung power mode niya guys, ibang klase. Pag naka normal mode na, alam mo yung may konting pigil, may konting sabi nating pag nag-accelerate ka, yung binigla mo, may 0.2 seconds na delay. Pag pina-power mode mo, wala, dire-diretso na, magagalit na yung engine, tulin. Enjoy naman ako sa pagdadrive nito guys, sobra. Yun nga lang kagabi, dahil papunta rito sa Aurora, sobrang daming twisties. Talagang nagsuka yung anak ko. Yan, kakalinis ko lang eh, buti na lang leather. Pero I'm happy. Thank you sa nagpa-experience sa akin to. And I think dito ko na tatapusin tong video. Kung may question kayo or na hindi ko nabanggit dito sa video na to, feel free to leave it in the comment section. Thank you guys for watching. Drive safe, ride safe, God bless, and enjoy. Bye!